Bueno ho, ako ho'y nagbabalik uli sa panibagong topic natin sa araw na ito. Ito ho ay concerning naman sa gamit ng tagabulag. Magandang umaga kung umaga sa lokasyon ninyo. Magandang tanghali kung tanghali sa lokasyon nyo. Magandang hapon at magandang gabi kung ganun din dyan sa lokasyon ninyo. Okay, direkta na po tayo uli sa ating mumunting topic dito sa aking channel. Ang inyong nakikita ay isang balisong at isa hong medalya. Iriho ay San Miguel, San Santiago de Galicia na baliktaran. Ayan ho siya. Yan ho ay yari sa tanso. Sa English ho ay copper. Ito naman ho ay ang 29. Yan ho ay galing pa ng Taal, Batangas. Ito ho ay semi-original na balisong. At ang bakal ho ni Re, kung hindi ako nagkakamali, ay yari sa molye. Itong handle nito ay kahoy. Ang pin nito ho, kung hindi ako nagkakamali ho, ay alambre o aluminum, alambreng matigas. Itong puwitang body naman ay yari ho sa tanso. Itong loob ay yari rin ho sa aluminum. Ayan. Ang 29 hong ito ay from Abest Balisong, from Taal, Batangas. So kung gusto nyo pong umorder sa kanila at magpasadya ay bisitahin nyo na lang ho ang kanilang online shop sa Facebook. At kung gusto nyo makabasa ng review ng kanilang balisong at iba pang kutsilyo na ginagawa, at kung kayo magpapasadya ay i-type nyo lang ho sa YouTube at ito'y lalabas. At makikita ninyo doon ang samot-saring review at impressions ng mga bumili. At saka yung mga balisong vlogger na nagpicture sa kanila. Ngayon ho, bakit ho ito'y nandito katabi ng medalya? Sapagkat ho ito ay gamit pandepensa. At bawat pandepensa ay may kinalaman sa espiritual. Kung inyo hong iuugnay ito. Ere naman hong medalyang ere ay nabili ko sa isang maestro sa larangan ho ng espiritual. Somewhere ho sa Taranate, Cavite. Ayan. Hindi ko na ho sasabihin sa inyo ang presyo kung magkano. Pero ito ho'y mura. Sapagkat ang nabilhan ko ay kakilala ko. Ito ho ay minsan ko nang nagamit sa aking sarili. Pero ngayon ito ho ay aking koleksyon na. May mga orasyon ho to at may debusyong dinidibusyonan ng 49 days kung lalaki at 48 days naman ho kung kayo ay babae. Hindi ko na ho ilalathala o sasabihin pa ang mga gamit na orasyon para ito'y palakasin, buhayin. At ang mga orasyong iba pang gamit sa pandepensa. Kayo na lang ho ang bahalang umalam. Marami naman ho niyan at ang medalyang yan ay hayag na. Makakabili ho kayo niya sa Quiapo at sa Quezon Province. At dito rin ho sa Cavite. Ngayon,
Kayo na lang ho ang bahalang magsaliksik kung saan. Basta't sa akin lang ho ay impormasyon. Anyway, mabalik ho tayo sa topic tungkol dito sa Medalyang Ire. Ang San Santiago de Galicia at Senyor San Miguel Arcangel na Baliktarang medalya ay nagtataglay din ng tagabulag maliban sa taguliwas at sa kabal. Pag sinabi hong tagabulag, ito ay hindi kayo nakikita, pero hindi ho literal na hindi kayo makikita. Matutulala o mawawala lang sa wisyo yung kaharap ninyo at ililigaw ng landasin kung kayo man ay tinutugis o may tangkang hindi maganda sa inyong buhay. Ang tagabulag ho ay may mga salita ding ginagamit at bawat orasyong nagtataglay ng mga letra ay may mga nagbabantay na espiritu dito para ito'y mapagana at magamit ninyo sa inyong pangangailangan kapag ito ay inyong denebusyonan, tsinaga at pinaniwalaan. Ngayon ho, ang tagabulag ho ay pwede nyong gamitin sa larangan ng pagtakas. Kung kayo may iniiwasan at ayaw ninyong mapagulo, tagabulag ho ang inyong dapat gamitin sa pang-araw-araw. At panigurado ho na pag ito'y napakapit ninyo sa inyong sistema, ay hindi kayo makikita ng mga taong nagtatangka at maiiwasan ninyo ang panganib sa inyong kapaligiran na nakahambala. Ang tagabulag ho ay huwag nyo rin basta-basta gagamitin ng walang kapanganiban sa inyong buhay or sa inyong pamilya o sa inyong tahanan at ari-arian. Dahil kasabihan po at sabi rin ng matatandang antingero na ang tagabulag po ay once na ginamit ninyo at ito'y umandar sa inyong katawan at wala namang panganib sa inyong kapaligiran, sa inyong sarili, etc. etc. ay pwede ho kayo madisgrasya sa papaanong paraan. Halimbawa, kayo naglalakad sa gabi, maraming dumadaan sa sasakyan o kayo tatawid sa kalsada. Pwede kayong masagasaan dahil hindi kayo makikita ng driver ng mga sasakyan. At pwede nyo itong ikapahamak. Kaya kung gagamit ho kayo ng taguliwa, siguraduhin yung may panganib at matinding-matindi ang paggagamitan ninyo. Kung wala, ipakapit nyo lang ho sa inyong katawan, hayaan yung nandyan, basta't sa ulado ninyo, yun ho ang mahalaga. At sa oras ng kagipitan, ito inyong magagamit para makaiwas o makapagtago sa mga nanghahanting sa inyo. But make sure lang ho na kayo'y nasa katuwirang bagay. Kasi ho kapag kayo wala sa katwiran, hindi rin ito gagana sa inyo. Panigurado ho yan. Isa pa pong traits ng tagabulag ay yung mag-iibang anyo kayo. Pwede kayong magmukhang matanda, magmukhang bata, hukluban, bato, hayop, or puno. Basta't kayo sumandal sa isang bagay na kung ano man yung sinandalan ninyo ay yun ang magiging anyo nyo. Yan ho ang isang traits din ng tagabulag na panliwas sa mga mapapanganib na kaganapan sa inyong kapaligiran. Ang tagabulag din ho pala ay pag ginamit ninyo, once na ikasa ninyo, may tumawag sa inyo sa likuran o sa tagiliran, wag na wag kayong lilingon dahil once na ho kayo ay lumingon, pihado at panigurado nakita na kayo. Ano man ho ang inyong marinig, dire-diretso lang ho kayo ng lakad. Ganun lang ho yun. At kahit sino man ang inyong makasalubong, kahit ito'y mga kalaban o may tangka sa inyo or what, hindi kayo nito mapapansin o makikita. Mawawaglit ito sa kanilang isipan na parang sila'y natulala or nag-daydreaming na parang wala lang. At pag kayo nakalampas na,
at malayong malayo na hindi na kayo kita, ay doon palang babalik sa ulirat yung mga taong yun at sasabihin, iisipin parang wala lang. Yan ho ang kapangyarihan ng tagabulag na pwede nyong gamitin sa pang-araw-araw na inyong buhay sa oras ng kagipitan at kapanganiban sa inyong kapaligiran at sa inyong kapwa na may threat to do you harm. Ngayon, maidagdag ko rin po pala sa street self-defense na mano-mano. Anything goes, kagaya ng sinabi ko doon sa aking isang video nang ito'y aking talakayin. Sa dikitan labanan at biglaan, basta't kayo lang ho ang mauuna, you can do headbutts and biting at pwede nyo ring kalmutin sa muka ang inyong kalaban. Kung inyong i-headbutt sa noo, sa pisngi, sa ilong at sa mata, yung malakas na headbutt na ang gagamitin ninyo ay noo at bunbunan ninyo. At kung kakagatin ninyo, any parts of the body will do. Sa leeg, sa balikat, sa dibdib, likod, tagiliran, braso, wrist, hita o binte. Depende. Pag kayo ibinagsak sa lupa at kung nasan mang posisyon kayo ay pwede ninyo tong gamitin. Same thing din ho sa kalmot or scratching. In English, pwede sa muka, pwede sa katawan, etc. etc. Nasa diskarte nyo na lang ho yun kung paano nyo i-employ sa mga labanang dikitan. Basta make sure lang ho na kayong mauuna at huwag kayong mauunahan. At when you start it, there is no turning back. Wala na hong tigil hanggang hindi nasasubdue ang inyong kalaban. At kung kayo may taglay na spiritual, kagaya nga ho nitong medalya, bakus, mga botelya o stampita na kagamitan sa spiritual, ay mas advantage ho sa inyong pakikipaglaban sa kalye. Basta't kayo nasa kapanganiban, ito'y inyong magagamit. Basta't nasa katuwiran lang ho kayo. So yun lang ho ang aking masasabi at kayo na ho ang bahalang humusga sa aking mga sinabing ito. Sa akin ho'y pagbibigay impormasyon lang at mulit-muli po, please like, share, and subscribe for more videos, informative talks like this at sa mga short videos. Marami pong salamat ulit.